Hindi ko sure kung napanood nyo po yung mga dati kong video kung saan nagsasuggest po ako ng isa sa mga paraan kung paano tayo makakatulong po sa ating ekonomiya para mapalakas ito. At yung nga pong suggestion ko ay yung imbes na mag-travel po tayo abroad at maging turista sa ibang bansa, unahin po natin dito sa Pilipinas na magala para mas matulungan po natin yung ating mga kababayan dito na nagnenegosyo sa mga local tourism destination po dito sa ating bansa. Kasi kapag nag-travel po tayo sa ibang bansa, doon tayo gagastos, mas natutulungan po natin yung mga bansang pinupuntahan natin para lumagong ekonomiya nila through tourism industry. Ngayon, para po matulungan natin ang ating bansa na umunlad ng turismo at kasunod niyan ay pag-unlad ng ating ekonomiya, unahin po natin mag-travel dito po sa ating bansa. Maraming magagandang tourist destinations dito po sa bansa natin. Yun po yung isa sa suggestion ko. Bukod doon, yung turuan po natin ng ating mga anak, kamag-anak na maliliit, nag-aaral pa lamang, upang matulungan natin ng gobyerno na maiangat ang kalidad ng edukasyon. Yun po yung ilan sa mga iminumungkahi ko para matulungan po natin ang bansa natin na umunlad. Ngayon, may napakagandang mungkahi po ang Pangulo natin na paraan para makatulong po tayo sa mga micro or yung mga small, medium enterprises po sa ating bansa, yung maliliit na negosyo, no? So, sabi niya dito, take a selfie with your products and post it on social media. President Marcos said this encouraging the public to promote their local products, which would also help the country's micro, small, and medium enterprises. So, sabi ng Pangulo, mag-selfie daw po yung mga may negosyo at i-post ito sa social media. Ngayon, tayong mga consumer, tayong mga Pilipino, para matulungan po natin yung mga negosyo. Tama yung sinabi ng Pangulo, no? Magandang suggestion. Simple, basic, at saka doable, pero may maganda at malaking impact yan sa mga maliliit na negosyo sa bansa natin na makakatulong sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Alam naman po natin, kapag malago ang ekonomiya, masusuportahan po natin ang ating AFP, ang ating military, para hindi na po tayo binubuli ng China at mapapalakas din po natin ang ating kapulisan para malabanan ang mga krimen. Ngayon, going back, no, yung suggestion ng Pangulo sa ating mga negosyante na i-post nila ang kanilang mga negosyo or mga produkto sa social media. Ang atin naman pong pwedeng maging ambag bilang mga ordinaryong Pilipino at consumer, kapag tayo bibili ng mga produktong Pinoy, siguraduhin natin produktong Pinoy gawa sa Pilipinas, ginawa ng mga Pilipino, at talagang yung mga materyales ay galing sa Pilipinas. Marami pa rin naman pong mga Filipino product. Naniniwala ako na marami pa rin gawang Pinoy, no? Ang kailangan lang talaga natin gawin ay tignan natin mabuti at saliksikin, ano? So, bumili tayo ng mga produktong Pinoy. Halimbawa, sikat sa lugar nyo ang buko pie, o kaya ube, o kaya mga pastillas, ganyan. O kung anumang local delicacies na sikat sa inyong mga lugar, at tangkilikin nyo po, puntahan nyo po, bilhan nyo, at kapag bumili po kayo, picturean nyo, i-post nyo sa social media, dahil napakagandang paraan po yan para ma-promote ang ating mga produkto, ang produkto ng ating mga kababayan, no? Bilang tulong natin, bilang ordinaryong Pilipino. Nakalimutan ko nga palang sabihin na, although marami nang gumagawa nito, no, kapag tayo magta-travel dito po sa bansa natin, mag-selfie tayo, ipakita natin na maganda yung pinuntahan natin para maraming maengganyong pumunta rin sa lugar na yon, no? Ilagay na, lalo na kung marami kayong followers, ilagay natin sa social media, at kapag maraming nakakita niyan, kahit pa 3, 4, or 5 ang maengganyong pumunta dun sa pinuntahan nyo, malaking tulong na rin yan dun sa mga nagnenegosyo, dun sa tourist destination na pinuntahan nyo. Ngayon, dun sa produkto naman, sa mga negosyo na sinasabi ng Pangulo, no, tama, i-promote niya sa social media, at bilang karagdagan tayo mga consumer ay tumulong tayo sa mga maliliit na negosyo sa pamamagitan ng pagpo-post ng mga produktong binibili natin sa kanila, sa ating mga kababayang nagnenegosyo dito. I-post natin yung kanilang mga produktong binili natin sa social media para maengganyo ang ating mga friends at followers na bumili din, at mag-iwan tayo ng magandang review. Siguraduhin lang po talaga natin na gawang Pilipino. Halimbawa, dried mango, at kung ano pa, yung mga dried pusit, kung ano-anong produkto na talagang sigurado tayo na gawang Pilipino, galing sa Pilipinas, at ginawa ng mga Pilipino, at gawa sa mga materyales na galing din sa bansa natin. For sure, no, naniniwala ako na meron pa rin talagang purong gawang Pilipino at gawa sa mga materyales na Pilipino. So, kapag nakatiyempo tayo, no, most likely mga pagkain yan. Sabi ko nga, buko pie, ube, mga buko roll, yan, espasol, kung ano-ano pang mga local na produkto sa inyo, malaking tulong na po yung gagawin natin na ipopost natin yan sa social media. Itong menungkahi ng Pangulo na ito ay isa sa mga talagang nagustuhan ko kasi simpleng mungkahi, basic, simple, doable, pero may napakagandang maitutulong sa ekonomiya ng bansa natin.
Hindi po ba kahit sinong ordinaryong Pilipino magagawa yan? No? Magagawa po natin yan. Dahil talagang alam ko naman po na mahirap iwasan ang mga made in China, no? Pero talagang nakakaumay na po na puro China, China, China na lamang. Ang tinutulungan lang nating yumaman at lumago ang ekonomiya ay China. So sana tayo po ay somehow mag-exert ng extra effort, no, para kilalanin, alamin at ipakilala, ipaalam sa mas marami pa nating kababayan ang mga produktong gawa rin natin. Gawa nating mga Pilipino. Baka sa ganun, paunti-unti, no, kahit pa mahirap iwasan ng mga made in China, pero kung gagawin natin yung mungkahi ng Pangulo, yung minumungkahi ko sa inyo na mag-selfie tayo kapag bumili tayo ng mga produktong Pinoy at i-post sa social media, kung tayo po'y lahat gagawa niyan, collective actions, yung collectively, for sure, dadating ang panahon yung mga produkto naman po natin ang kikilalanin at mag-i-improve at gaganda ang quality hanggang sa mag-export na tayo, hanggang sa, malay nyo, hindi naman masamang mangarap, ma-dominate natin ang international market at tayo po, no, mas maraming produktong Pilipino ang mabili sa ibang bansa at makilala, no? So makikita niyo naman sa mga label 'yan eh. For sure, dadating yung panahon, dadami yung mga produktong Pilipino na makikilala at malay natin, no, tayo naman po yung makadominate ng international market. Doable po 'yan, wag po kayong mawalan ng pag-asa, no? Ito na lang isa sa bagay na pwede natin gawin para makatulong tayo sa bansa natin at hindi na lamang puro China ang pinapaboran natin. Considering na hindi naman maganda yung quality ng mga made in China, hindi po ba, no? So, ganun din sa tourism, mag-selfie tayo kung saan tayo pupunta. And as much as possible, umiwas na po talaga tayo na bumili ng mga made in China. Wala po akong Lazada, wala po akong Shopee, at hindi rin po ako bumibili sa TikTok, no? Yun ang paraan ko para umiwas sa mga made in China. As much as possible, bibili lamang ako pag kailangan ko talaga. Pero pag hindi ko kailangan, hindi ako nabili. Kasi for sure, kung bibili ako, made in China na naman yung mabibili ko. Pero ako po, no, hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, nag-exert po talaga ako, nagbibigay po talaga ako ng effort to know kung yung binibili ko po ba ay made in the Philippines or produkto ng mga Pilipino para sigurado na makatulong ako sa mga kababayan natin. So yun mga kababayan, napakagandang gawin natin yan, tayong lahat. Panigurado makakatulong po tayo sa bansa natin. Napakaganda ng mungkahi ng Pangulo. Isa pa po sa balita na gusto ko pong ibahagi sa inyo, sabi dito ng SMNI, we regret to inform our viewers that the DZAR 1026 Sunshine Radio YouTube channel is no longer accessible to any of its channel administrators. Ayan, sabi nila hindi na raw accessible yung channel nila sa administrator. So siguro hindi sila makapag-login. We don't know what happened, we don't know if this is true or not, pero bahala sila. Anyway, passing tabi po dun sa mga ayaw kay Miss Chris Aquino, no? Pero gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang balitang ito. Si Miss Chris Aquino po, gumagana na yung medication niya at bumalik na po yung gana niya sa pagkain. So, para po sa mga nagmamahal kay Miss Chris Aquino, good news po yan. Para naman dun sa mga tao na ayaw kay Miss Chris Aquino, siguro pagbigyan na natin siya, no? Mahirap po yung pinagdadaanan niya na sakit. Talagang yan po ay mahirap gamutin at magastos po, no? So kung ano man po siguro yung negative image ni Miss Chris Aquino para sa inyo, alam mo yun, no? Siguro iset aside natin at mas pangibabawan natin yung pagiging human natin, yung humanity ba, no? Pare-pareho rin naman tayong tao na nagkakamali. So ibigay na po natin sa kanya yan na sana, kung ako po tatanungin nyo, sana magtuloy-tuloy para makabalik na yung kalusugan niya. Mahirap din yung pinagdadaanan niya, single mom siya, 2 anak niya yung pinapalaki niya. At kung mawawala siya sa mundo, considering na yung anak niya na isa ay may special need, kawawa naman po, no? Kahit pa mayaman niya mga yan. Ang laki na po na nagastos niyan, for sure, dahil matindi po yung gamutan. So yung mga small success patungkol sa kanyang medication or sa kanyang kalusugan ay something to celebrate para kay Miss Chris Aquino at sa mga nagmamahal sa kanya. So yun lamang mga kababayan, marami pong salamat. Lagi po nating piliin at mahalin ng Pilipinas. Kahit ano pa yung kulay natin at kahit magkakaiba tayo ng politika. Pagkatapos ng eleksyon, dapat sama-sama na tayo para sa bansa natin. Huwag tayong sumama dun sa mga gustong hati-hati tayo at gusto na may hidwaan palagi. Hindi po makakatulong sa bansa natin yun. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Sana po i-like nyo ang video at makapag-comment kayo at magkita-kita tayo sa susunod kong video. Salamat po.